Sa mga coffee lovers dyan ay dito po tayo. Yung paborito po natin ng mga coffee buns ay i-level up natin yan, gawin natin yang special. Sa ating video ngayon ay lalo po nating pasarapin yung ating paborito, kaya tara na, simula na po tayo. Alam ko na may mga mainipin dito, ayaw ng mahaba na video, hindi tinatapos yung ating video, kaya ngayon ay iklian lang po natin yung ating video. Ayan, dito sa ating dough yung mga ingredients natin ay pagsamasamahin lang po yan natin. At yung ating harina ay pwede talaga ditong gumamit ng all-purpose flour. At pag natunaw na po natin yung ating mga dry ingredients, ay basahin na po natin yung ating harina. At dito naman sa ating margarine, pwedeng gumamit ng shortening, pwedeng butter. At pakinisin lang po natin yung ating dough. Kung wala naman kayong mga dough roller machine or spiral mixer, mga palangga, ay pwede ninyo na masahin nyo lang ito ng mano-mano. Lalo na sa mga baguhan na yung nag-umpisa pa lang na wala pa po yung mga gamit. Basta siguraduhin nyo lang po na sa pagmasa po ninyo ng mano-mano ay talagang mapakinis po ninyo ang inyong dough na yung maging elastic talaga. Yung aking dough na ito ay pinadaan ko ito sa ating dough roller machine at pinutol ko agad sa 35 grams. At madali lang naman itong iporma, tingnan mo lang yung ginagawa natin. At kailangan po ay mahigpit yung pagkapigura natin dito. At palsahin muna natin ito bago natin ito lagyan ng coffee mixture na yung pang toppings natin. So dito sa ating coffee mixture, magtunaw tayo ng 2 tablespoon ng coffee powder at 2 tablespoon ng mainit na tubig. And dito tunawin lang muna natin yung ating coffee. At mag-add tayo dito ng 3/4 cup ng white sugar at haluin muna natin yan. At pagkatapos ay maglagay tayo dito ng 2 piraso na medium lang po na itlog. At pagkatapos ay gagamit lang ako dito ng refrigerated margarine. Kukuha lang po ako dito ng 3/4. Hindi ko ito iubos yung isang bar. Kukuha lang ako dito ng 3/4 lang. At kung sa cup measurements po ninyo ito i-measure ay 3/4 cup ito. Pwede talaga tayong gagamit dito ng pure butter or yung unsalted butter. At yung ating mixture na ito ay kailangan lang po na ibit lang natin or gagamit tayo dito ng whisk. Pero mas maganda pag mayroon tayong mga hand mixer para makuha talaga natin yung foamy po natin na mixture. At pagkatapos ay paunti-unti natin ditong ilagay yung ating cake flour na 1 in 1/4 cup. At kung wala talagang cake flour ay pwedeng gumamit dito ng all-purpose flour. Pag all-purpose flour po yung gagamitin natin dito ay maglagay lang tayo ng 1 cup plus 4 teaspoon. Kasi magkaiba mag-absorb yung ating mga harina ng mga liquid. Kailangan talaga na ito lang kalapot yung ating mixture, hindi siya masyadong runny at hindi din matigas. At pag umalsa na yung ating dough ay pwede na po natin itong lagyan sa ibabaw ng ating coffee mixture. Ito mga guys, pinalsa ko lang ito ng 2 oras yung ating dough. Bago po natin ito isalang, ay lagyan natin ng coffee mixture bilang pang toppings po natin. Dito po natin makikita pag sakto talaga yung consistency ng ating coffee mixture na yung hindi siya masyadong rat. Magrani lang yan or didilhig lang yan pag nainita na po sa loob ng ating oven. Pero pag may kunting katigasan yung ating mixture, kahit nasa loob ito ng oven na mainitan ay hindi po ito siya magrani, hindi po ito didilhig na yung pupunta sa ibaba or sa ilalim ng ating mga buns rolls. Mananatili lang yan sa ibabaw. Hindi yan mabalot lahat yung ating mga buns. At pagkatapos nito ay pwede na po nating isalang agad at lutuin natin ito sa may init ng ating oven na 180 degrees Celsius sa loob po ng 15 minutos. At ito na mga yung sabi natin na lalo po nating pasarapin yung ating coffee buns rolls. Gagamit lang ako dito ng dulce de leche, yung Rima spread natin. Ay kayo mga depende na ho yan sa inyo. Kung ano po yung gusto ninyo, yung ano yung bet ninyo na ipalaman dito. At ang iba naman dito ay lagyan natin ng palaman na yung palaman natin ng ating mga Bavarian. At baka meron pang hindi nakaalam sa recipe ng ating Bavarian filling ay ilagay lang po natin doon sa ating comment section. At pinatungan natin yan ng icing na yung gamit natin dito na icing yung ECC whipping cream. Para naman lalong sumarap at maganda din tingnan. At yung ating ECC whipping cream ay hindi ko na lang dito ipapakita yung pag-prepare natin kasi pag bumili kayo ng ECC whipping cream, yung packaging yan mga sa likod ay meron niyang direksyon kung paano natin yan i-prepare. Madali lang naman yang sundan. Yung kulay strawberry natin, yung ating ECC whipping cream, yung ating icing, ay nilagyan ko lang huyan ng flavor na strawberry. At hanggang dito lang po yung ating video mga ga. Maraming salamat at bye-bye.